Dinidinig na ang apela sa bansang Qatar ng 3 Pilipinong sinintensyahan doon dahil sa kasong espionage o pang-eespiya para dimano sa gobyerno ng Pilipinas. Kasama ang 3 sa 9 na Pilipinong inaresto sa Qatar noong July 2010. Kwento ng ilan sa mga napawalang sala. Tinorture dimano sila para paaminin sa kaso. May report si Sandra Aguinaldo. Ito ang mga larawan ng naiwang kalat sa isang bahay ng mga Pilipino sa Qatar matapos halugugin ng mga otoridad taong 2010. Iniimbestigahan kasi noon ang mga Pilipino kaugnay sa massive corruption. Nakuha sa kanilang bahay ang ilang dokumento, cellphone at laptop na ginamit na ebidensya laban sa 9 na Pilipinong kinasuhan ng espionage o pang-espiya para di umano sa gobyerno ng Pilipinas. Nadiskubre raw ng mga otoridad sa isang laptop ang mga impormasyon gaya ng larawan ng eroplanong pandigma ng Qatar na naging basihan para sa kasong espionage at economic sabotage laban sa mga Pinoy. Initially, there was this investigation regarding this massive corruption in a government company. They found out that another case could be charged against one of the principal accused. And that's why they were building up that case. And this came out, this espionage case. Para paaminin sa kaso, dumaan daw sa torture ang mga inarestong Pilipino. Pinipilit nila ako nung magsalita. Pinakalas torture po sa akin yung binitin ako ng patiwarik. Na kung saan yung talampakan ko, hahampasin po ng stick. Hampasin, pinakagat sa akin yung tsinelas ko para lang walang marinig na ingay. Talagang pinapalo yung pinakatalampang. Sabi ko, sir, just kill me. July 2010 nang mapawalang sala ang ilan sa mga inarestong Pilipino maliban sa 3 na sentensyahan nitong April 30. Kamatayan ang hatol sa isa sa kanila, habang life imprisonment naman o habang buhay na pagkakakulong ang parusang ipinataw sa 2. Pero ang kasong espionage o pang-espiya na sinampas sa 3, wala raw matibay na basihan. Ayon sa kanilang mga kasama, gawa-gawa lang umano yun para mapagtakpan ang isang tiwaling opisyal sa kumpanyang pinagtatrabahuhan nila sa Qatar. Siya ay under fire, siya yung dinidikdik according to the auditing para mag-testify against sa kanyang amo. And since na yung araw na yon ay hindi na siya pumunta sa hearing, naging wanted siya. At that night ay pinasok yung bahay niya. Nanawagan ngayon ng tulong ang pamilya ng mga nasentensyahan. Para nilang awa. Walang ginawa ang anak ko. Kaya kung po pwede, pauwiin na lang siya. Pauwiin na lang. Dahil walang ginawa ang anak ko na masama. Kanina, sinimulan na ang pagdinig ng Court of Appeals ng Qatar sa apela ng 3 Pilipino. Para kay Presidential Advisor on OFW Concerns at Vice President Jejomar Binay, may pag-asa pang mabawi ang hatol sa 3. Tingnan lang natin ang degree ng damage cost. If ever. Ang masama lamang doon nag-transmit. Pero otherwise, ang epekto naman hindi naman masyadong seryoso. Batay sa mga naunang ulat, nahatulan ang 3 Pilipino dahil sa pagbibigay nila umano ng impormasyon sa dating ambassador ng Pilipinas sa Qatar at sa ating NBI. Naganap raw ito sa pagitan ng 2009 at 2010. Pero ang NBI, wala raw alam tungkol sa anumang impormasyong ipinasa raw sa kanila ng 3 Pilipino. Nagsagawa na raw sila ng verification. Itinanggi rin ng ating Department of Foreign Affairs na nang espiya ito sa ibang bansa. Nangako na ng legal aid para sa 3 Pilipino ang ating embahada sa Doha, Qatar. Inatasan naman ng Malacanang ang Department of National Defense na tingnan ang kaso ng 3 Pilipino sa Qatar. Sandra Aguinaldo, GMA News.